budget. Okay? Again, bibitinin ko muna kayo mga kababayan. Noong nakaraan din ay binabanggit ko na ang sabi kong ganon, tila merong isang tao na nag-propose ng budget at nag-propose ng procurement ng 80,000 na long firearms that worth 8 billion pesos SSS. Sabi kong ganon mga kababayan ay mukhang nanggaling sa Congress. Pag sinabi kong Congress mga ka-GPnatics, ito po ay upper or lower house. At tila tama o yung hindi ko naman sinasabing tama pero may pagkakatulad mga kababayan yung amin pong tawag dito opinion ni Ka Coffee. Ipaparinig ko lang ng konti sa inyo bago tayo dumako doon sa pinaka exciting part. Okay, ipaparinig ko lang sa inyo. Lead, may special lead siya, inabail niya na po yan. Nagsalita po si Remulla. Tago lang natin si Ka Coffee ha. Bago ito ha. Nagsalita si Remulla patungkol po dito sa issue ng allegedly pagbili ng 80,000 po na 80,000 ba yan? O 80 billion pesos na rifle. Halaga ng rifle, no? Kasi kumalat online na si General Torre pinapapirma daw para sa procurement, ibig sabihin pagbili ng mga armas. Alam ko po yung GAB. Yung GAB po ay General Appropriation Bill. Mga kababayan, yan yun, 'di ba? Kahit hindi kailangan. Si General Torre, alam niya na hindi kailangan eh. Kasi 95% compliant sa requirements ng PNP. Ibig sabihin, walang kakulangan sa rifle. Meron siguro, mga mangilan-ngilan, no? Pero hindi pa kailangan. Hindi pa kailangan bumili ng mga rifle o kung ano man pong armas yan. So, hindi pinirmahan ni General Torre yan. Matino itong si General Torre. Now, meron pong miyembro ng Kongreso. Okay. Actually, isa ito sa may kasalanan eh, kung sino man ito eh, na nag-propose ng budget insertion. Ito na naman tayo sa korupsyon eh. Itong miyembro ng Kongreso, kapag sinabi mong Kongreso, dalawa yan ha, Senado at ang House of Representatives. Ayaw pangalanan ni Remulla eh, kung sino itong congressman na yan o senador. I suppose, mula sa Congress yan. Meron nag-propose. Ibig sabihin may hawak na dokumento. Sample, no? O sige, ito, request. O sige, ito, bill ko ng Miral Central Bank. O sige, may nag-request. Itong request na to, lumapag doon sa table ni Secretary. Guys, pinapakita lang natin to para mabuo natin yung naratibo. Okay? Kasi step by step tong tinitingnan natin eh. Bago tayo pumunta, tumbukin natin yung pinakabalita, yung dito kay Adrian Nazares. Okay? Kasi dito, nung una, sabi ko, teka lang, narinig ko si Ka Coffee, kaparehas ko po ng opinion. Kaparehas ko po ng iniisip, mga kababayan, kasi pag insertion, dalawa lang naman yan eh. Wala nang iba. Pag mag-i-insert ka, mga ka-GPnatics, ganito yan. Halimbawa, mga kababayan, mga ka-GPnatics, pag, di ba sabi ko, insertion, hindi ito pasok sa, tawag dito, wala sa NEP, mga kababayan, wala din doon sa GAA. Okay? Wala siya doon. So, insertion ang nangyari. Pag mag-insert, dalawa lang ang pwedeng maglagay. Either the lower house or the upper house. Kaya ngayon, parehas kami ng iniisip ni Ka Coffee na maaring lawmakers talaga. Yung ano dito, yung may kasalanan. Yung nag-propose na itong budget na to at magkaroon ng procurement. Siyempre, mga kababayan, dahil yan ay magiging tawag dito, corrupt na naman. 'Di ba? Corruption. Magiging way ng corruption na naman, mga kababayan. Kasi nga, hindi naman natin kailangan eh. Hindi naman natin kailangan. Ano ang pwede nilang gawin dyan? Pwede yan magamit ng mga tatakbo na tatakbo po, mga kababayan, sa mataas na posisyon pagdating ng panahon. Okay? Yan po. Pero alam natin na ang PNP ay civilian agency, mga kababayan, mga ka-GPnatics. So pag insertion, corruption yan, sigurado. 'Di ba? Ganon ang mangyayari diyan. Secretary Remulla ng DILG. Ang nakalagay doon sa request, bibili ng
8 billion pesos 8 billion pesos worth ng mga armas. At ang pondo ay budget insertion. Diba? Very problematic eh. So isayin natin yan. Sinasabi ni General Torre, hindi namin kailangan yan. Okay. Bakit ka bibili ng halagang 8 billion pesos ng mga armas? Iyang PNP chief mismo, that time, si General Torre, nagsasabi, hindi natin kailangan bilhin yan. Pangalawa, wala sa NEP yan. Wala sa budget yan. Wala sa plano, ibig sabihin. Therefore, budget insertion ito. Pag budget insertion, biglaan yan. Mga kababayan, yung sa madaling sabi, ginagawa ng paraan para, syempre, di ba, makakurap ng pera. Yun lamang yun eh. Wala nang ibang paliwanag pa doon. Di na natin kailangan pang paligoy-ligoy. Isisingit ng kung sino man yan, kung congressman yan o senador yan, itong 8 billion pesos worth ng armas. Okay. Malakas to. Tapos, ang gusto daw doon sa request, sa sinasabi ni Remulla, base sa kanyang kwento, pinapapirmahan sa kanya yan. Yung request na yan, nabibili ng firearms. In short, parang naglalabi ito eh. Di ba? Ang maganda ngayon, ka-coffee, sabihin nila, corrupt talaga itong gobyerno na ito eh. Hindi natin may kakailayan. Marami pa rin talaga mga opisyal na corrupt. Pero ang maganda ngayon sa administrasyon ni PBBM, nagkakabulgaran kung sino yung mga corrupt. That is correct. Nakikita niyo yung pattern? No mga previous administration, namumutawi lang yan. Hindi kino-call out. Hindi lumalabas sa media. Ngayon, yung mga nagtatangkang mangurakot, lumalabas sa media. Yun ang kagandahan ngayon. Lumalabas sa taong bayan. Nabubulgar ngayon. Now, ang kwento. Sige, para hindi ako magkamali ha. Kasi marami rin akong hinanap kanina. Isa-isahin natin yung timeline. Ang nagsasalita dito si Remulla. Si General Torre, nagra-relax siya ngayon. Huwag kayong mag-alala. Dahil magaling si General Torre. Maganda yung kanyang skills. Maganda yung kanyang napatunayan sa ilang buwan niyang panunungkulan bilang hepe ng Philippine National Police at bilang police mismo. Nananatili po siyang 4-star general as of the moment ha. Aktibo pa rin po siya sa police. O sa pulisya. 4-star general. Base po sa alinsunod sa mga regulasyon, dapat isa lang po ang 4-star general. So hanggang hindi nag-early retirement si General Torre, mananatili siyang 4-star general. At si Nartates, siya po ay acting chief ng Philippine National Police. Again, acting chief ng Philippine National Police. Tinanong ko nga yung mga kaibigan ko dito eh. Sorry, nasagwi ako ha. Mamaya balikan natin itong issue na to. Update tayo kay General Torre kasi marami nagtatanong sa inyo kung ano na nangyari kay General Torre. Ano yung pwede niyang puntahan? One, itong commission na ginagawa ng presidente. Okay. Mga kababayan, stop natin dyan. Kasi ang point ko lang naman dito, yung sinasabi nitong si ka-coffee na either ang gusto mag-insert ng budget ng 8 billion ay nanggaling sa Congress or ito ay nanggaling lower house and upper house, mga kababayan, lawmakers. Okay? Pero si General Torre ay hindi niya po tinanggap yung bagay na yon. Now, dahil hindi tinanggap mga kababayan, puntahan na natin yung pinaka main topic na kung saan po mga kababayan